Si Sanya at Javier na lang ang naiwan sa kwarto. Tahimik ang buong paligid, walang nagsalita. Nakatulala lang si Sanya dahil sa kanyang nalaman. Nais niyang umiyak at magwala. Pero wala siyang lakas, labis siya nabigla sa kanyang nalaman. Naguguluhan siya kung anong pwedeng mangyari. Hindi pa siya tapos sa problema niya at may panibago na naman. Sanya, napatingin si Sanya kay Javier na marinig nitong pagtawag. Javier, ano bang kasalanan ko't parang pasan kong buong mundo? Hindi nito mapigilang bumuhos ang kanyang mga luha. Matagal niya nang sinasarili at kinikimkim na nararamdamang sakit ay nilabas niya. Anong gagawin ko? Paano ko bubuhayin ang batang ito kung nahihirapan na ako sa sarili ko? Humihikbing sabi nito. Lumapit sa kanya si Javier at tinawakan ng kanyang kamay. Huwag ka na umiyak. Sabihin mo sa ama ng bata. Hindi lang naman ikaw ang dapat na maghirap niyan dahil dalawa kayong gumawa ng anghel na yan. Dapat nagpakalalaki siya at panindigan ka. Javier, hindi naman kasi ganun kadali. Hindi naman nabuo itong bata dahil mahal namin ang isa't isa. Umiiyak pa rin ito. What do you mean? Nagtatakang sabi nito. Sabihin na natin kinasal ako sa kanya pero pinakasalan ko lang siya para ipagamot nila si tatay. Gusto ko na tumakas doon, Javier. Pagod na ako sa pananakit niya. Pumik na ito dahil sa kakaiyak. Nagulat naman si Javier sa kanyang narinig. Nabuo lang naman itong bata dahil pinilit niya ako. Binaboy niya ako, Javier. Humagulol ito ng iyak dahil naalalin tong pambababoy ni Yuan ang gabing yun. Shit! Malutong na mura ni Javier at niyakap si Sanya. Shh! Don't cry. I will kill that asshole. Nanggagalaiti ito sa galit dahil sa kanyang nalaman. Itatakas kita sa demonyong yun. Handa ako maging ama ng bata. Palalakihin natin siya. Nagulat naman si Sanya sa sinabi ni Javier kaya humiwala ito sa pagkakayakap. Hindi mo kailangang gawin yan, Javier. Umiiling na sabi nito. Hindi mo ko obligasyon at itong anak ko. Hinawakan ni Javier ang kanyang muka at pinunasan ng luhang tumutulo. I will save you from that jerk, Sanya. Kaya kong ipagamot si Tito at buhayin kayong dalawa na magiging anak mo. Anak natin. Walang pag-aalinlangang sabi nito. Pero she doesn't deserve you, Sanya. Javier, ako ang kikilalanin ng ama ng batang yan. Iwanan mo ng asawa mo. Baka mapatay ko pa siya dahil sa ginawa niya sa'yo. Nadiing sabi nito. Halata sa tono ng boses ang labis na galit. Alam na ba ni tita to? Mabilis namang umiling si Sanya sa tanong ni Javier. Huwag mo sabihin kay nanay. Ayaw ko mag-alala siya. Kaya ko naman yung pananakit niya. Plano ko naman talagang iwanan siya kapag gumising at magaling sa tatay. Hindi ko lang inaasahan na nagbungang pambababoy niya sa akin. Umiiyak naman ito sa tuwing naaalala niya ang kanyang buhay bilang asawa ni Yuan. Kung paano nito hinayaang nasaktan siya ni Yuan at ng kabit nito. Kung paano siya pinilit ni Yuan ang gabing iyon. Habang naikuyom naman ni Javier ang kanyang mga kamay dahil sa labis na galit. Umalis ka sa bahay na yun. Sa lalong madaling panahon. Ako nang bahala sa pagpapagamot ni Tito at doon ka muna sa kondo ko. Seryosong sabi ni Javier. Hindi ako matatahimik kung nandun ka pa. Baka saktan ka na naman niya at madami pa yung anak mo. Dagdag nito. Bakit mo ginagawa to, Javier? Hindi mo kailangan gawin ito. Ayaw ko nakikita ka nasasaktan. Gusto ko palagi nakikita nakangiti. Nasasaktan ako kapag nakikita kang umiiyak. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ni Sanya. If I could turn back the clock, I would not let it happen to you. I will save you from that asshole, he said in a severe tone. Hindi naman mapigilan ni Sanyang niyakapin ito. Thank you, Javier. You have always been my shining armor since we were kids. You kept protecting me from the bullies before, and now you save me from this hell. Hindi nito mapigilang umiyak na naman. Bukas na bukas, aalis ka sa bahay na yun. Sinabi ni Javier ang kanyang plano para sa pag-alis ni Sanya sa bahay ng asawa. Pag uwi mo doon, ay kailangan mong ayusin ang gamit mo. Yung mga mahalaga lang ang dalhin mo, Sanya. Natatakot ako, Javier. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa gagawin niya. Hinawakan itong kamay ni Sanya. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Paano si tatay at nanay? Nag-aalalang tanong ni Sanya para sa kanyang mga magulang. Kapag umalis ito ay sigurado siyang ititigil ni Yuan o ni Don Chow ang pagpapagamot sa ama. Ako nang bahala sa kanila, Sanya. Paniniguro ni Javier dito. Mayaman at makapangyarihan ang asawa ko, Javier. Paano kung malaman nilang buntis ako tapos kukunin nilang anak ko? Natatakot na sabi nito. Pwede itong mangyari, lalo't ang anak na dinadala niya ay may dugong falcon. Alam ni Sanyang nawala siyang laban sa yaman ng pamilya ng asawa. Walang makakaalam na buntis ka, Sanya. Hindi ilalabas ito ng ospital. Huwag kang matakot dahil kaya kong labanan ang yaman ng asawa mo. Seryosong sabi nito.
Naguguluhan naman si Sanya sa sinasabi nito, pero may tiwala siya kay Javier. Matagal niya na itong kilala, hindi man ito ganoon kayaman tulad ng asawa ko, pero may kaya naman ito sa buhay. Matapos na pag-uusap ni Javier at Sanya sa kanilang mga plano, ay hinatid ni Javier sa Sanya sa bahay nito. Hindi na ito bumaba sa sasakyan, umalis din ito agad nang makita si Sanyang nakapasok sa bahay nito. Kahit puno ng galit ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang nalaman at pinapakalma nitong kanyang sarili, nagtungo ito sa may bar upang uminom. Pagpasok naman ni Sanya sa bahay ay agad bumungad sa kanyang asawang lasing. May hawak pa itong bote ng alak. "Saan ka galing?" Malamig na tanong ni Yuan. "Sa ospital." Kinakabang sagot ni Sanya. "Hindi pa ba gumigising ang tatay mo? Malaki na rin ang gastos ko doon. Tangina, nag-aaksaya lang ako ng pera doon." Pinigilan naman ni Sanya ang sarili na sagutin ng asawa, lalo't lasing ito, kahit naiinis siya sa sinabi nito. "Aakit lang ako." Paalam nito't nilagpasan si Yuan. Pero napasinghap ito nang hawakan siya ni Yuan upang pigilan. "Kinakausap pa kita?" Inis na sabi nito. "Masama ang pakaramdam ko, magpapahinga lang ako." Pagdadahilan ni Sanya, pinipigilan itong sarili na mautal. "Wala akong pake kung masamang pakaramdam mo o mamamatay ka na. Kinakausap pa kita?" Galit na sabi nito. "Kailan mo nalaman na may ibang lalaki si Almira?" Nagulat naman si Sanya sa tanong ng asawa. "Hindi ba tayo mo maniwala sa akin?" Tanong nito. "Punyeta!" Tinapon itong hawak na bote. Napahawak naman si Sanya sa kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Natatakot siyang saktan ni Yuan lalo't may munting buhay sa kanyang sinapupunan. "Huwag mo kong tanungin pabalik. Sagutin mo ko!" Sigaw nito. "3 araw na sinabi ko sa'yo." Natatakot na sagot ni Sanya. "Sigurado ka?" Hinigpitan itong pagkakahawak kay Sanya. Napapikit naman si Sanya na maramdaman ang kirot sa pagkakahawak nito. Tumango lang ito bilang sagot. "Bullshit!" Tinulak nito si Sanya. Mabuti na lang at may nahawakan ito upang hindi matumba. Noong umakyat si Yuan na pagyawang-gewang dahil sa kalasingan, napahawak naman si Sanya sa kanyang tiyan. "Natatakot ka ba, baby? Huwag ka mag-alala. Iaalis kita dito." Mahinang sabi nito at hinimas ang kanyang tiyan. Umakyat na rin ito at nagtungo sa kanyang kwarto. Agad nitong kinuha ang mga importanteng gamit sa cabinet at nilagay ito sa kanyang maleta. Natatakot siya sa plano nilang pagtakas pero alam nito na itong ikakabuti para sa kanyang anak. Kung mananatili siya sa pamamahay ng asawa ay siguradong nanganganib ang buhay ng kanyang anak sa ama at kabit nito. Kailangan niya masiguradong kanyang kaligtasan para sa kanyang anak. Napaupo si Sanya sa kanyang kama. Katatapos lang nito mag-empake at nilagay niya sa ilalim ng kamang kanyang gamit. Baka kasi pumasok ang asawa nito sa kanyang kwarto at makita ito. Hinawakan itong kanyang tiyan. "Hindi ka man nabuo sa magandang paraan pero blessing ka pa rin sa akin, anak. Pasensya na kanina. Nabigla lang si mama sa nalaman. Hindi ko hahayaang maranasan mo sinapit ko sa kamay ng ama mo. Pangako ko yan. Ilalayo kita dito't pagsisikapan ko mabigyan ka ng magandang buhay." Sabi nito habang hinihimas ang kanyang tiyan. Nagpa siya itong bumaba dahil nakaramdam ito ng gutom. Kung noon ay pwede siyang hindi kumain, pero ngayon hindi na pwede. Ayaw nitong magutom ang anak. Nagluto ito kaagad ng pwede niyang makain. "Kain tayo, Mang Karding," sabi ni Sanya na makita itong pumasok sa kusina. Hinain na nitong kanyang niluto. "Tamang-tama, gutom na rin ako. Maupo na kayo dyan, Mang Karding." Nilagay ni Sanya niluto sa lalagyan saka nilagay sa mesa. Uumpo na rin ito't nagsimula ng kumain sila. "Mukhang gutom ka rin," nakangiting sabi ni Mang Karding nang mapansing madami ang kanyang kinain. Napagod sa traffic, Mang Karding, kaya nagutom. Biro nito pero ang totoo ay dahil buntis ito. Kailangan na niyang kumain ng marami para sa kanyang pinagbubuntis. Mabuti din yan para tumaba ka. "Mang Karding, maraming salamat sa lahat-lahat dahil kayong naging kakampi ko dito." Buong puso nitong pasasalamat. Gusto man niya sabihin ditong kanyang planong pag-alis pero minabuti na lang nitong ilihim. Balang araw masusuklian din itong kabutihang pinakita. "Wala yun. May anak din akong babae kaya ayaw ko talagang nakikitang nasasaktan ka. Ewan ko ba sa'yo, nasa'yo na yata ang lahat ng pasensya at pagtitiis sa mundong ito. Kinaya mong lahat? Iba pa dyan, matagal nang umalis." Nginitian lang ito ni Sanya kahit siya'y dumating na sa punto ng pagod na siya at gusto nang sumuko at tumakas sa asawa pero sa tuwing naisip niya ito'y naalala niyang kanyang pamilya. Itong nagbibigay lakas sa kanya. "Basta, Mang Karding, salamat talaga." "Wala yun, kumain ka pa." Inabutan siya ni Mang Karding ng ulam kaya nginitian niya ito. Nawala ang kanyang ngiti nang makarinig ng malakas sa tunog sa itaas.
Mukhang nagwawala na naman ang kanyang asawa. Kung pwede lang padaliin ng oras upang makatakas na siya sa lugar na ito'y gagawin niya. Pero kailangan niya maghintay at sundin ang plano. Nang tapos na silang kumain na hinugasan ni Sanya ang kanilang pinagkainan, saka umakyat sa itaas. Minsan napapatigil ito na makakarinig ng mga nabasag. Pagdating niya sa kanyang kwarto ay agad niya itong nilak. Nihigasa sa kanyang kama at tinignan ang kanyang cellphone. Nang makita niya may message ay agad niya itong tinignan. From Javier. Don't forget to eat. It's bad for the baby if you skip meals. Also, drink your vitamins and sleep well. Don't stress yourself. See you tomorrow. Napangiti naman si Sanya na mabasa ang text ni Javier. Nagpapasalamat siya dahil meron siyang kaibigan na handang tulungan siya. Sobra din ito nag-aalala sa kanyang kalagayan. To Javier, kumain na ako. Ikaw din. Good night. Reply nito dati. Reply niya dito bago niya binalik ang kanyang cellphone sa ibabaw ng drawer. Nakahiga na ito sa kanyang kama. Napahawak na naman ito sa kanyang tiyan. Aalis na tayo dito bukas anak. Magsisimula tayo ulit. Good night baby. Mahal na mahal ka ni mama. Sabi ni Sanya bago pinatay ang ilaw saka natulog. Kinabukasan maaga siyang gumising at naligo. Nagluto na siya ng kanilang breakfast. Nakatingin ito minsan sa may hagdan. Hinihintay ang asawang bumaba at umalis. Pupuntahan siya ni Javier kapag nakaalis ng asawa nito. Kaya panay ang tingin ni Sanya. Okay ka lang ma'am? Kanina ka pa hindi mapakali. Tanong ni Mang Carding kay Sanya. Tinitinan ko lang Mang Carding kung bababa si Yuan. Hindi kasi yun kumain kagabi, pagsisinungaling ito. Bababa din yung kapag nagutom. Hindi na lang nagsalita si Sanya at nagsimula na itong kumain. Matapos kumain ay naglinis muna ito sa loob ng bahay upang hindi siya paghinalaan. Na makita nito si Yuang bumaba at nakabis na ito'y napangiti siya. Hindi na siya nagpakita dito at nagtago na lang ito. Nakita niyang lumabas ang asawa kaya agad niyang tinawagan si Javier upang sabihin na paalis na ito. Nagmamadali itong umakyat sa itaas at nagtungo sa kanyang kwarto. Agad niyang kinuha ang kanyang gamit sa ilalim ng kama. Pumunta ito sa may bintana upang tingnan kung nakaalis ng sasakyan ng kanyang asawa. Nang makitang umalis ng sasakyan ito, hinila niyang kanyang maleta at lumabas sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang binitbit ng kanyang gamit pababa ng hagdan. Dahil sa takot na madulas, nagmamadali ito na lumabas sa bahay. Pagbukas niya sa gate ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang nakita. Nakita nitong kanyang asawa na nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Napaatras si Sanya na makita ito. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso sa labis na kaba. Bakit parang nakakita ka ng multo? Nakangising tanong nito. Aalis ka? Sana sinabi mo, hindi naman kita pipigilan. Humakbang ito palapit kay Sanya at tinablot ang hawak na maleta nito. Itinapon niya ito ng walang kahirap-hirap. Nanginginig naman sa takot si Sanya nang hawakan siya nito sa braso. Natatakot siya para sa kanyang anak, hindi sa kanyang sarili. Do you think nahahabulin kita? Pagak itong tumawa. Sana matagal mo na tong ginawa para naman hindi nagkandaleche-leche ang buhay ko. Nang gagalaiti ito sa galit, nalilisik ang mga mata nito. You ruined my life, woman. Kung aalis ka, lumayas ka ngayon din at huwag ka na magpapakita sa akin. Tinulak nito ng malakas si Sanya kaya tumama ito sa may gate. Napasinghap ito ng maramdaman ng kirot dahil sa pagtama sa gate. Bakit nakatayo ka pa dyan? Umalis ka na. Layas! Malakas sa sigaw nito, tinablot siya nito, saka malakas sa tinulak na naging dahilan ng pagkatumba niya sa may sahig. Napahawak ito sa kanyang tiyan na makaramdam ng matinding paghilab ng kanyang tiyan. Iwan! Kahit kumirot ng tiyan nito ay tiningnan pa rin ni Sanya ang pinanggalingan ng boses na tumawag sa asawa. Nakita niya si Almira. Tumingin si Almira sa kanya habang si Yuan ay nagsimulang maglakad na parang walang pakialam. Wait Yuan, let's talk! Hinabol ito ni Almira. Ah! Napasigaw naman si Sanya na makaramdam ng labis na kirot sa kanyang tiyan. Napahinto si Almira at Yuan dahil sa malakas na sigaw nito tiningnan siya. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Dalhin niyo ako sa ospital! Napahawak si Sanya sa kanyang tiyan nang mas lumala pang sakit na nararamdaman. Tinignan lang siya ni Almira at Yuan. Hindi man lang siya nilapitan ni Yuan at naglakad ito ulit. Hinayaan lang din siya ni Almira at sinundan si Yuan. Namutla si Sanya na makakita ng dugo. Ang baby ko! Umiyak na sabi ni Sanya. Tulong! Malakas sa sigaw nito habang namimilipit sa sakit. Nagbabaka sakali itong marinig ni Mang Carding. Pinagpawisan ito ng gusto. Tulungan niyo ako! Mahinang sabi ni Sanya habang nanginginig ang kamay. Ma'am Sanya! Nagmamadaling lumapit si Mang Carding sa kanya. Nagulat ito nang makita siya at makitang madaming dugong damit nito. Anong nangyari?
Kinakabahan na tanong nito. Ang baby ko, Mang Karding, tulungan niyo ko. Nanghihinang sabi ni Sanya. Diyos ko. Madali nitong binuhat si Sanya at nataranta ito kung anong kanyang gagawin. May isang pulang sasakyan na humintot nagmamadaling lumabas dito si Javier. Agad nitong nilapitan ng lalaking binuhat si Sanya. What happened? Javier, yung baby ko, iligtas mo. Nanghihinang sabi nito bago nawala ng malay. Nagising si Sanyang nakahiga sa kama, nilibot niyang kanyang paningin at tanging puting kisame lang ang kanyang nakikita. Medyo nanghihina pa rin siya. Babangon sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Javier. Agad naman siyang nilapitan ni Javier upang pigilan sa kanyang gagawin. Inalalayan siyang maupo nito sa kama. Biglang naalala ni Sanya mga nangyari at bakit siya nasa ospital. Javier, kamusta ang baby ko? Kinakabahang tanong dito. Hindi naman makatingin sa kanya si Javier, kaya mas lalong lumakas ang kalabog ng kanyang dibdib. Javier, okay lang ba siya? Naiiyak na sabi nito at hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdamang kaba. I'm sorry Sanya, ginawa na nila ang lahat pero mahina pang kapit ng bata, kaya hindi ito nailigtas. Malungkot na sabi nito. Ang anak ko. Napahawak naman si Sanya sa kanyang tiyan at malakas na humaguluhol. Mabilis itong niyakap ni Javier at tinimas ang likuran upang patahanin. Hindi ko man lang siya nailigtas. Hindi ko man lang siya naprotektahan. Tumatangis na sabi nito. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto mawala siya. Mihinang sabi nito. Awang-awa siya dito. Alam nitong hindi madali ang pinagdaanan nito at nawala pang anak nito. Kung hindi palang kasalanang pumatay ay matagal nang sinugod ni Javier, ang asawa nito upang iganti si Sanya dito. Mahina ako kaya nawalang anak ko. Lumuluhang sabi nito. Sana nawala na rin ako para matapos na itong paghihirap ko. Hey, don't say that. Humiwalay sa pagkakayakap si Javier dito at tiningnan ito sa mga mata. Lumaban ka para sa amin. Nandito ako tang pamilya mo. Hinding-hindi ka namin iiwan. You are a strong woman, that I know. Pinunasan itong mga luha sa pisngi ni Sanya. Biglang bumukas ang pinto't niluwang ina nito. Sanya anak! Halos takbuhin na nitong papunta kay Sanya at niyakap ito ng mahigpit. Nandito si nanay anak, lumuluhang sabi nito. Hindi naman mapigilang malakas ang hagulhol ni Sanya habang mahigpit na niyakap ang ina. Inilabas nitong lahat ng sakit na nararamdaman. Nasa may gilid lang si Javier nakatingin sa dalawa. Nay, namamaos na tawag ni Sanya sa ina. Nandito lang si nanay anak, iiyak mo lahat yan. Pagod na ako nay, mahinang sabi nito at namamaos na rin sa kakaiyak. Okay lang mapagod anak, si nanay magiging lakas mo. Nandito lang ako, kaya natin to. Wala na yung baby ko. Umiyak na sumbong nito sa ina. Shh, huwag ka nang maiyak. Malulungkot ang baby mo niyan, nasa langit na siya, binabantayan ka niya. Kaya maging malakas ka't magpatuloy sa buhay, yan ang gusto ng anak mo. Hindi pa rin tumigil sa kakaiyak si Sanya. Hanggang sa mapagod ito at makatulog habang yakap ang ina. Tinulungan naman ni Javier si Nelia upang maihiga ng maayos si Sanya. Naawa ako sa anak ko, malungkot na sabi nito. Batang-bata pa siya pero ang dami na niyang pinagdaanan. Alam mo ba na pangarap niya maging isang magaling at kilalang arkitek? Alam kong masakit sa kanyang tumigil ng pag-aaral. Hindi mapigilan ni Nelia ang kanyang emosyon at napaiyak ito. Kaya nilapitan ito ni Javier upang yakapin. Kung kaya ko lang at hindi ako mahihirapan na hindi ko siya patitigilin sa pag-aaral. Kasi pangarap yun ng anak ko. Pero nabaon kami sa utang. Masakit man para sa kanyang kalimutan ng pangarap ay ginawa niya. Humihikbing sabi nito. Kahit anong trabahong pinasok niya para lang makatulong sa amin. Kapag gabi naman ay kahit pagod galing sa trabaho ay binabantayan pa rin itong kanyang ama. Alam niya naman na napakabuting anak ni Sanya tita, saad ni Javier. Nilapitan itong anak at hinaplos nitong mukha ng anak na mahimbing na natutulog. Sa sobrang buti niya, kaya niya isakripisyong kaligayahan niya para sa amin. Kahit sino anak tita, gagawin para sa kanilang magulang. Alam natin na mahal kay ni Sanya. Malungkot na napangiti ito. Sobrang swerte ko dahil nagkaroon ako ng anak na sobrang mabait, mapagmahal at maintindihin. Kahit alam kong ayaw talaga nitong makasal ay pumayag ito para sa ama. Kung may magagawa lang sana ako para pigilan to. Pero wala din dahil kailangan namin ito para sa aking asawa. Naikuyom naman ni Javier ang kanyang kamao dahil sa kanyang narinig. Hindi nito alam kung ano magagawa niya kapag nakita ang asawa ni Sanya, lalo na sa kanyang nalaman. Mabuti na lang at naging okay silang mag-asawa. Sabi sa akin ni Sanya okay siya at ang kanyang asawa at masaya to. Kaya nagulat ako nang sabi mo nasa ospital siya at nakunan. Teka, nilibot nitong kanyang paningin sa silid na parang may hinahanap. Nakita mo bang asawa niya?
Hindi naman alam ni Javier kung anong kanyang sasabihin. Tanging alam lang ng ina nito'y nakunan si Sanya. Bukod doon ay wala na itong alam. Kung anong ginawa ng tarantadong asawa ni Sanya. Hindi pa pumupunta dito. Yun lang ang tanging sagot ni Javier. Hindi rin alam ni Javier kung anong magagawa niya kapag nakita niya ito. Baka makulong pa siya sa pwede nitong gawin. Naku, baka busy sa trabaho. Yun kasi sabi ni Sanya. Baka hindi alam itong kalagayan ni Sanya, sabi ni Nelia. Hindi naman makasagot si Javier. Gusto na talaga nitong sabihin ang totoo pero wala siyang karapatan. Si Sanya lang may karapatang magsabi ng lahat. Sabay silang napatingin sa may pintuan nang biglang bumukas ito at pumasok ang isang matandang lalaki. Kasunod nitong 2 babae at 2 lalaki. Nagdilim naman ang paningin ni Javier na makita ang huling pumasok na lalaki. What happened? Carding called and told us that Sanya was in the hospital. Explain this, Yuan? Tanong nito sa apo habang hindi pa rin maalis ang tingin ni Javier kay Yuan. Gusto niya itong sugurin at pagsusuntukin pero pinigilan itong kanyang sarili dahil nandun ang ina ni Sanya at wala pa itong alam. Carding, what happened to Sanya? Tanong nito kay Mang Carding. Nakayuko lang ito at hindi alam ang sasabihin. Wait, are you her doctor? Tanong nito kay Javier dahil ganyan lang ito nakita. What happened to the patient? She had a miscarriage and lost her baby. Napatakip naman ang bibigang ina ni Yuan sa nalaman. Habang si Monica ay agad na patingin sa kanyang kapatid na lalaki. Napahawak naman si Don Chow sa anak nito upang hindi matumba dahil sa labis na gulat. Habang si Yuan ay blanko lang ang mukha nito at nakayuko. Why? Ask that asshole. Hindi mapigilan ni Javier ang sariling sabihin nito sabay turo kay Yuan. Nabigla naman ang pamilya ni Yuan dahil sa inasal nito. Excuse me? How dare you call my son an asshole? Inis na tanong ni Minerva kay Javier. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Because he's an asshole. Walang ganang sabi ni Javier. How dare you? Ipapatanggal kita dito sa ospital. Banta nito kay Javier. Ngumisi lang si Javier sa kanyang narinig. Then try. Hamon nito kay Minerva na mas kinainis pa. Stop that. We are here for Sanya. And you. Turo ni Don Chow kay Javier. I don't like the way you talk. The feeling is mutual, sir. Hinawakan ni Nelia si Javier na makaramdam ng kakaibang tensyon sa pamilyang Falcon. Do you know him, Nelia? Tanong ni Don Chow. Don Chow, bakit ka nandito? Hindi natuloy ang sasabihin ni Nelia na marinig ang boses ng anak. Lahat sila napatingin kay Sanya. Sobrang dilim ng paningin nito. Bakit ka nandito? Sigaw nito ulit habang nakatingin kay Yuan. Kaya nilapitan nito agad ni Nelia. Anak, umalis ka dito. Ayaw kita makita. Mariin na sabi nito habang nakatingin pa rin kay Yuan. Habang ang pamilya nito'y naguguluhan sa inasal ni Sanya. Sanya, apo. Hindi mo ko apo. Malamig na sabi nito kay Don Chow. Napahawak naman si Nelia sa anak kahit ito'y naguguluhan sa inasal ng kanya anak. Sanya, what happened? Hindi mapigilan tanong ni Wilbert kahit ito'y naguguluhan sa inaasal ni Sanya. Ang maamot malambing nitong muka ay napuno ng galit at puot. Umalis kayong lahat. Ayaw ko kayong makita. Lalo ka na. Turo nito kay Yuan. Nag-away ba kayo? Anong nangyari? Itanong niyo sa demonyo niyong apo. Nanggagalaiti sa galit si Sanya. Sa tuwing nakikita niya si Yuan ay pinupuno siya ng galit. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa dito. Kung tinulungan sana siya nito ay baka nailigtas pa nitong anak. Bumalik na lang tayo. Miscarriage is not easy, Dad. Wika ni Minerva. Huwag na kayong bumalik. Hindi ko kayo kailangan. Malakas sa sigaw ni Sanya. Sanya anak, anong nangyayari sa'yo? Pilit itong pinapakalmang anak. Umalis kayong lahat! Ayaw ko kayo makita! Lalo ka na! Pinatay mo anak ko! Nagtatangis ang baga nito sa galit habang nakatingin kay Yuan. Tiniis kong lahat ng masasakit na salitang sinasabi mo. Ang pananakit mo sa akin. Kahit alilain mo ko't ng kabit mo, wala kang narinig na reklamo galing sa akin. Pero bakit? Napahagulhol naman ito sa iyak. Pero bakit hinayaan mo lang ako? Nagmamakaawa ko sa'yo dalhin mo ako sa ospital pero hinayaan mo ako magsisigaw sa sakit. Umiiyak na sabi nito. Nagulat naman ang pamilya ni Yuan sa sinabi ni Sanya. Hindi rin makapagsalita si Nelia sa kanyang narinig galing sa anak. Buong akala niya'y nasa mabuting kamay ang anak. Bakit napakawalang puso mo? Sigaw nito. Niyakap naman ni Nelly ang anak nang magwala ito. Pero nagmatigas si Sanya tinapon ito mga unan at pilit itong tatanggalin ng IV na nakakabit sa kanyang kamay.
Gusto nitong sugurin si Yuan. Mabilis na tumawag ng nurse si Javier upang maturukan ng pampakalma si Sanya. Hindi naman makagalaw ang pamilyang Falcon dahil sa kanilang narinig. Nakatingin lang ito kay Sanya hanggang sa makatulog ulit dahil sa gamot na ininject. Nang kumalmat makatulog si Sanya, agad sinugod ni Nelia si Yuan at doon pinagsasampal. Ano karapatan mo saktan ng anak ko? Lumuluhang sabi nito. Hindi mo alam ang pinagdaan ng hirap ng anak ko para ganyanin mo siya! Sigaw nito at pinaghahampas si Yuan sa dibdib. Nakatingin lang ang pamilyang Falcon dito dahil sa labis na gulat pa rin. Habang nakayuko si Yuan at hindi ito makatingin. Tinanggap nitong bawat pananakit ni Nelia. Ni minsan, hindi ko narinig na siniraan ka ng anak ko. Lahat ng sinasabi niya tungkol sa iyo mabubuti. Tapos malalaman ko pa na sinasaktan mo ang anak ko? Anong karapatan mo? Ikaw ba nagluwal sa kanya? Galit na sigaw nito. I'm sorry. Hayop ka! Malakas na sinuntok ni Javier si Yuan. Naging dahilan para matumba ito. Hindi na nito napigilan ang sarili, lalo na sa nakita niya kanina. Yuan? Gulat na tawag ni Minerva sa anak at mabilis itong nilapitan si Yuan. Natataranta ito nang makitang may dugo sa gilid ng labi nito. How dare you hurt my son? Sigaw nito kay Javier. Kulang pa yan sa ginawa niya kay Sanya. You are not part of the family, so stop acting like you are. You're just a doctor. I will sue you. Bantaan nito tinulungan tumayo si Yuan. So sue me. I will ensure that your son's life is a living hell. Try me. Walang bahid na takot na hinamon nito. Na mas kinainis ni Minerva. Stop that, Minerva. Pigil ni Don Chao. Yuan, anong sinabi ni Sanya kanina? Totoo ba yun? O bakit natahimik ka yata? Nawalan ka na ba ng bibig? Sa babae ka lang ba matapang? Wika ni Javier. Bakit hindi mo aminin sa kanila kung paano mo sinasaktan si Sanya at binabahay ang kabit mo? Yuan, did you do that? Madiing sabi nito. We know Yuan can't do that, Dad. That doctor is lying. Minerva said angrily, pointing to Yuan. Yes, Grandpa. Kuya allowed his girlfriend to stay in their house, Monica stated. Monica, what are you saying? Nilapitan ni Minerva ang anak na babae, tinawakan dito sa may braso. Stop it! I know you are lying! Pero umiling lang si Monica, tiningnan ng kapatid. I told you to stop, but you did not listen to me. Look what happened to Ate Sanya! Umiiyak na sabi ni Monica. It's also my fault. I tolerated you. Hayop ka! Sinugod ni Nelia si Yuan at pinaghampas na naman. Wala kang hiya! Pinigilan ni Javier si Nelia at nilayo nito. Umalis ka dito! Ayaw kitang makita! Sigaw ni Nelia at napupuwis ito sa galit. Habang si Don Chao ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. What did you do, Yuan? You are such a disappointment. Sigaw nito, nahihirapan itong huminga hanggang sa natumba. Papa! Sigaw ni Wilbert nang matumba si Don Chao. Mabilis niya itong nilapitan. Call a doctor! Sigaw ni Wilbert habang si Minerva at ang anak nito ay hindi makagalaw. Leave it to me, sir. Call a nurse. Javier sold calmly and check it. Mabilis namang lumabas si Monica upang magtawag ng tulong, kaya agad na may nurse na pumunta upang tulungan si Javier ilabas si Don Chao at masuri. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa Yuan kapag may nangyari sa lolo mo, sabi ni Wilbert bago ito sumunod sa umasikaso sa kanyang ama. Anong mangyayari ngayon na bunyag ng ginagawang pang-aalipin at pananakit ni Yuan kay Sanya? Anong buhay ang naghihintay kay Sanya? Ngayon na puno ng galit ang puso niya. Ito na bang simula para makuha niya ang kalayaan sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.